Those who miss the mark. Kaya yung kasalanan, miss the mark. People who fall short of God's standard, kaya sabi sa Biblia, Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala pong lahat po tayo laging nami-miss yung mark, nami-miss the mark. Na ibig sabihin, sa isang Greek ay hamartano, na ibig sabihin, literally means to miss the target. Di po ba? So sabi doon sa Romans chapter 3 verse 23, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Ano po yung sin? Sa Greek, sabi doon, hamartia, na ibig sabihin, to miss the mark or to fail or to miss God's purpose. So, para po siyang ginamit sa isang dart. Amen? Yan ang buhay kasi natin eh. Gusto natin mag-bullseye, pero hindi tayo nagka-bullseye. Lagi tayong nag-fail. Di po ba? Yan ang sin. Gusto natin makuha, malaman yung purpose ng buhay ng Diyos sa atin, pero minsan nalilins pa rin tayo. Ibig sabihin, nag-fail tayo, to miss the mark. Kaya hindi tayo maka-bullseye. So, sa Greek shows that sin is multifaceted. Ang ibig sabihin, to miss the mark or taking a wrong step. Ibig sabihin, namali tayo ng paghakbang, crossing a boundary. Ibig sabihin, hindi ka naman talaga dapat lumampas doon, pero pilitin natin lumalampas sa boundary na inilagay ng Diyos. Kaya nami-miss the mark. Living without God's rule, ganyan minsan ang buhay natin. Binigyan na tayo ni Lord ng instruction. Ang problema, ayaw pa natin sumunod kasi yung puso natin minsan nagkakaroon ng rebellious heart. Di ba ba? Lalo na kapag yung mga Kristiyano nagpipray, pag hindi, halimbawa, hindi nasasagot yung mga panalangin, sasabihin nila, gawin ko na lang kung ano yung gusto kong gawin. So, nangyayari, na yung mga boundary na dapat doon lang ilagay, lumalampas tayo doon. And then living without God's rule, and then damaging relationships. So yan ang hamartia, ibig sabihin multifaceted. Maraming klase, may mga layer. Amen po ba? So yun yung sin. Pero ito yung pangako ng Diyos. Sa Romans chapter 3 verse 24, sabi doon, yet God in His grace, sa biyaya na naman ng Panginoon. Amen? Kaya yung sabi ko nga, na kahit na yung buhay natin ay full of moments, life is full of moments where we miss the mark, but God's grace meets us there. Amen po ba? Nagkakamali man tayo, pero ang biyaya ng Diyos nandoon pa rin. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, the more na nagkakasala, the more na yung grace ay sumasagana. Imagine yun. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. The more na nagkakasala ka, yung grace din ng Panginoon lalong nagiging mas mabiyaya. Kasi yung biyaya ng Diyos na yun ang naglalagay sa atin para manumbalik tayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya lagi natin tatandaan yung iniisip natin na gaano kalawak yung biyaya ng Diyos sa ating buhay, lalo mong mamahalin ng Diyos. Bakit? Hindi ka karapat-dapat pero minarapat ka niya. Kaya kapag gano'n ang nararamdaman mo, lalo nating mahalin ng Diyos. Amen po ba? Lalo natin siyang paglingkuran, lalo natin siyang purihin at sampahin. Dahil sa biyaya na ng Diyos, kaya tayo nakakatindig at nakakatayo sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi doon, in His grace, freely, sabi doon, makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. Freely make us right in His sight. Kaya nga ang Diyos lamang, ang Panginoong Isus lamang, nagiging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen? Wala tayong katuwiran sa ating sarili. Dahil lang sa Panginoong Isus, dahil sa Kanyang biyaya, kaya tayo nakakatindig sa harap ng Panginoon. Kaya pag naisip natin yun, lalo tayo nagpapakumpa sa Panginoon. Amen? Sunod pong lesson, life may hold regret, but God offers restoration. Yan ang buhay natin minsan, ang daming regret. Ito ba? Pero, ang Diyos lagi nagbibigay ng restoration.
Ano po yung regrets na minsan sa buhay niyo? Di po ba? Ang dami. Pag-iisipin niyo, ang daming regrets. Sana hindi ko na ginawa. Pero nangyari na eh. Di ba? Sana hindi na lang siya ang minahal ko. Binasaklan niya yung buhay ko, di ba? Pero wala ka na magagawa eh. Nandyan na yan eh. So anong gagawin natin? Manalangin ka sa Panginoon, pero ang Panginoon sabi doon, mag-o-offer siya ng restoration. Isang sample dito sa buhay ni Samson, di po ba? Yan po yung picture niya nung yung last na kumbaga chapter na ng kanyang buhay. Sa Judge chapter 16 verse 28, sabi doon, Then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me again. Oh God, please strengthen me just one more time. With one blow, let me pay back the Philistine for the loss of my two eyes. Imagine, pinili ng Diyos si Samson, isineparate siya para sa isang exclusive na mission. Pero hindi niya sinunod. Di po ba? Kaya nagka-mes-mes ang buhay niya. Ngayon, anong nangyayari sa kanya? Ito na. Binulag pa siya. At the same time, ginawa pa siyang yung sa gilingan, siya yung nagtutulak. Na imbis na yung mga hayop ang nagtutulak, siya ang ginawang parang hayop para magtulak sa gilingan. Di po ba? Kung nasa buhay kayo ni Samson, katulad i-relate natin sa buhay, wala na eh. Nabulag ka na nga, ginawa ka pang alipin, nawalan ka na ng buhay, kasi nga, ang nangyari, hindi kasi susumunod sa Panginoon. Diba? Pero ano yun? Wala na siya magagawa kahit mag-regret siya. Pero ito na lang yung panalangin niya. Sovereign Lord, remember me again. Alalahanin mo uli ako, Panginoon. Hindi kita nasunod, hindi ko naibigay yung talagang tamang, ginamit ko yung buhay ko para sa iyong kalooban. Pero please, oh God, please strengthen me just one more time. Ibig sabihin, palakasin niyo po ako, ibalik niyo yung lakas niyo sa akin one more time. Ibig sabihin, kahit na 5 oras na lang ang buhay mo, o kaya ay 1 linggo na lang, pwede ka pa rin gamitin ng Panginoon. Amen? Para ituwid lahat. At nang sa ganon, ay yung buhay na sana ipinagamit mo sa Panginoon, hindi pa huli. Katulad ni Samson. Amen po ba? Please, one more time. With one blow, let me pay back the Philistine for the loss of my two. Kasi ang mission talaga niya, siyempre, ay yung puksain yung mga kalaban. Pero ang nangyari, kasi lagi yung sinusunod yung kanyang mga impulsive na mga emosyon. Ganyan kasi tayo minsan, di po ba? Kaya, yun ang panalangin. Ang ibig ko lang sabihin, life may hold regret, but God offers restoration. Ilan po sa atin dito na winasak ang buhay ninyo ng ibang tao? Di ba? Minsan ay hindi natin nasa hinagap, kala natin magiging maayos at maganda. Naging biktima lang tayo, di ba? Pero ganun pa man, wala na tayong magagawa doon. Tanggapin na lang natin, pero lagi natin tatanda sa Panginoong Diyos, laging may restoration. Amen? So, ano man yung nangyari sa the past, kalimutan nyo na, bumalik kayo sa Panginoon, baguhin yung buhay, yung direksyon, maglingkod tayo lalo sa Panginoon, katulad ni Samson. Amen? Si Samson, ilang oras na nga lang yung buhay, nagamit pa niya. Sa huling pagkakataon, na ibigay pa niya kung ano talaga ang purpose ng Panginoon sa kanya. Amen po ba? So, naalala ko yung kanta ni Vito, sinaksak mo ang puso ko, no? Pinagpok mo ng martilyo, pinakain pa sa aso. Gula-gula din ang buong puso natin, di ba? Sugatan, painful. Minsan naisip natin. Ang dami nating mga painful memories. Pero ganun pa man, sa Psalm 147 verse 3, He heals the broken-hearted and bandages the wounds. Iyan ang nais ng Panginoon sa mga puso natin. Pagalingin yung broken-hearted. Sino yung isa yung broken-hearted? Dito. No, marami kasi marami tawanan. Marami mga broken-hearted dito. Pero lagi natin tatandaan,
ang Diyos ang nagpapagaling sa atin sa mga sugat. Amen? Kaya yung puso natin, ganito, kahit na gula-gulanit na, so yung sa makikita natin sa next, yan po, pero magiging buo. Amen? Kaya gawin ng Diyos yan. Kaya nga sa Isaiah sabi doon, come let us reason together. Kahit na ang kasalanan nyo kasing itim, di ba? Like a crimson, but I will make it like a snow. Ibig sabihin, kaya kong paputiin yan. Kahit yung puso natin ay maitim, kaya paputiin ng Diyos yan na katulad ng isang snow. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, kaya niyang gawin yun. Amen? Kaya niyang buuin yung puso natin. Amen? At pagalingin. So, sunod na lesson, malapit na akong matapos. So, life may bring loss, but God brings comfort. Minsan sa buhay natin, dami nating nasasayang na panahon, di ba? Lagi inisip, sayang yung panahon. Sana, yun na lang kinuha kong course. Kaya tuloy, naging 12 years na ako dito sa college kasi nalasasayang yung panahon. Pero hindi man na pwedeng magawa di ba? Pero ganun pa man, pagkamat marami tayong nasayang na sa ating mga buhay, isipin pa rin natin. Diyos nagbibigay ng comfort sa atin. Amen? 1 Peter chapter 5 verse 10. So in His kindness, God called you to share eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. Ano ibig sabihin? Lahat tayo nagsasuffer. Di po ba? Minsan, may mga nawawala sa atin, pero lagi natin tatandaan, pag may nawala, may papalit. Loss and gain. Di ba ba? Si Apostol Pablo, ang sabi niya sa kanyang salita, di ba, itinuring kong basura yung mga bagay na ito. Ibig sabihin, yung nakaraan niyang buhay. Yung dati niyang buhay, masarap, parang kumbaga ay privileges siya. At the same time, marami siyang connection. Pinagpipersecute niya yung mga Christian. Pero lahat ng mga bagay na yun, itinuring na basura. Para lang mag-gain na si Kristo. Dapat ganun din yung buhay natin. To gain Christ, kailangan natin minsan alisin na yung mga bagay na nakakahadla para patuloy natin makamit ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Pero sabi dito, kaya ang pangako ng Diyos, He will restore. Ibig sabihin, papalitan niya ng panibago. May mawawala sa atin, yun talaga. Pero may ipapalit ng Diyos na higit na mas mahalaga. Amen? Life brings toil and pain, but God gives strength. Sa Ecclesiastes chapter 2 verse 22, sabi doon, what do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? All their days their work is grief and pain. Even at night their minds do not rest. This too is meaningless. Sa isang galing na matalinong lingkod ng Diyos, si King Solomon, na inobserbahan na niya yung buhay sa ilalim ng araw. Ano nga ba talaga? Ito yung question